Alright, yes, magandang araw po sa inyong lahat. Kiko Javier po for Street Wisdom. Again, I have a very, very fresh insight na gusto kong i-share sa inyong lahat. And I just came this morning and I was, another one of my aha moments. Sabi ko, aha. Alright, so anybody na nakaka-experience probably ng parang ng challenges sa buhay. Alright, or if you're somebody na parang feeling mo you're being tested, alright, parang feeling mo anong nangyayari Lord, parang sinusubukan mo ako. Alright, if you're somebody na parang meron kang weakness na feeling mo hindi ka na makawala, or feeling mo hindi mo talaga kaya ma-overcome itong weakness nito. Okay, so this is the insight that I just got this morning. Alam mo ba kung saan ka gagamitin ni God, doon ka niya susubukan. Alright? Alright, so God will test you where He's going to use you. Okay? So, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, feeling mo yan yung weak situation, yan yung weakness mo, yan yung area of your life right now na parang wala, talagang hopeless o mahinang-mahina. Alam mo ba na dyan ka gagamitin? Alright? Alam mo ba na kaya mo nararanasan yan kasi sinusubukan ka? Tama? You're being tested, you're being challenged to grow in that area. Why? Bakit ka naman susubukan? Wala lang? Trip lang ni God. Itong si Kiko, papahirapan ko to sa pera kasi wala lang, nagtitrip lang ako. Alright, so a specific example, if you're having a hard time right now financially, okay, yung feeling mo na parang God, bakit ganito, bakit wala, ba't parang walang nangyayari, bakit naubos na, ano nangyari, bakit bumagsak yung negosyo ko. Okay, bakit kahit anong gawin ko hindi nagki-click? So, obviously it's a weak situation. It's a something, no? Ito yung sitwasyon na parang gusto mong tanungin si God kung bakit. Okay, pero going to that principle na God will use you wherever God will test you kung saan kanya gagamitin, no? Where He will use you. So, if you're undergoing a test in that area, I have a good news. If you're being tested in that area, because it means He will use you in that area. Wow! Okay, so kung ang kahinaan mo ngayon, relationship, alright? Let's say you're not okay with your loved ones, you're not okay with your spouse, you're not okay with your friends, so basta meron kang ugali na hindi nagugustuhan ng mga tao. Alam mo ba na you're being challenged, you're being tested in that area for a reason, and alam mo kung anong reason? Because God will use you in that area. Wow! Once na maipasa mo yan, okay, once na ma-receive mo yung strength niya to work in that weak situation, God will use you in that area to encourage others, to be a testimony sa faithfulness at sa kapangyarihan niya. It's just so amazing to understand now na yun palang mangyayari. Alright, so hindi po dead end yan. Hindi yan katapusan. Alright, maybe we feel like parang wala na talaga, grabe, hindi na ako makakalampas dito. Walang dahilan or walang waste. This is a waste. Alam mo kaibigan, hindi totoo yan. Alam mo ang totoo, God is testing you because He will use you in that area. Alright? So going back, for those who are financially challenged, wow, matuwa ka. Alright, alam mo kung ba't dapat ka matuwa? Because kung ano yung walang-wala ka ngayon, okay, kung anong level yan na parang down ka financially, alam mo ba na dyan ka gagamitin ni God? Tinitest tayo eh. Okay, tinitest ka dyan because pagka yan ay bumaliktad, okay, pagka yan ay naipasa mo,
kung ano yung kahinaan na yan ang magiging lakas mo. Alright, so wow, it's really common sense. Sa totoo lang po, going to that principle na God will test you in the area that He will use you. Okay, tinanong ko nga po yung anak ko kanina on the way to school. Sabi ko, anak, if gagawin kitang teacher sa science, tama ba na i-test muna kita sa science? Sabi niya, opo dad, opo papa. Hindi ba pwedeng i-test kita sa English or sa language kasi gagawin kitang teacher sa science? Mali, di ba? Pwede bang i-test kita sa spelling, sa language construction kasi gagawin kitang teacher sa science? Mali, di ba? Hindi siya nag-aayon. Alright, so tama nga naman na kung i-assign ko siya na maging teacher sa science, wala akong ibang dapat gawin kundi i-train siya sa science, and before ko siya i-appoint as a teacher, i-test ko siya sa science. Why? Because gagamitin ko siya sa science. Tama? Alright, so now going to our challenges in life, alam mo ba, no, going back to that principle again, yung dinadaanan mo ngayon, yung kahinaan na yan, alright, kung saan ka sinusubukan ng Diyos, alam mo ang dahilan? Kasi dyan ka rin niya gagamitin. Alright? So, very, very practical wisdom. Alam mo, kanina, I was just going, kumbaga, I was driving and I was thinking about challenges na dinadaanan ko rin. Sabi ko, Lord, para ano to? Para saan to? Then, binigay niya sa akin yung isang statement na yun. Kung saan kita sinusubukan, doon kita gagamitin. And you know what? Alam niyo po ba kung paano gumamit ang Diyos? Grabe. As in, tulala ang lahat ng tao sa mangyayari sa buhay mo in that area. Hindi yung kaya mo hindi yung bagay na kaya mong gawin bilang isang tao. Hindi. Ang mangyayari sa buhay natin, pag hinayaan natin si God mag-work sa sitwasyon natin, okay, ibibigay niya yung isang bagay na walang tao ang kayang makagawa. At yun ang mararanasan natin sa kaduluduluhan nitong mga pagsubok na to. Again, bakit? Kasi doon yan tayo gagamitin. Tayo naman na magiging testimony, tayo ang magtuturo doon sa mga tao na dadaan din sa sitwasyon na yan. Wow. So I hope meron tayong natutunan, and including myself, I am so excited. Why? Kasi nai-imagine ko na yung mangyayari. Alright, tumingin tayo doon sa dulo. Okay, I'm not saying na madali yung dinadaanan natin, madali ang pagsubok, madali ang pagsusulit, o itong challenges. I'm not saying it's easy, pero ang gusto kong masabi sa inyo, it's simple to understand. Ngayon, alam na natin. So, alam mo na kung ano yung dinadaanan mo ngayon, babaliktad yan. Alright, kung anong pangit ng relationship mo ngayon, if we allow God to take hold of it, if we allow God to work into our lives, pinakamagandang relasyon ang mayroon ka at the end of the story. Alright, kung ikaw ay sobrang struggle sa iyong financial life, na ultimo toothpaste, ultimo asin, hindi ka na makabili. Alam mo, once if we allow God to work into that situation and we get His strength, alright, to work in that situation, tayo yung pinaka-blessed, tayo yung pinaka-mayaman, okay, na anak niya pagdating doon sa dulo. Why? Because gagamitin tayo to share that story. Okay, kung ikaw yung pinakamahina sa kalusugan, alright, halos hindi ka makabangon, okay, and kahit anong pilit mo, hindi ka makagalaw, parang wala nang pag-asa yung sitwasyon mo, and the medical report says wala na, katapusan mo na. Alam mo, if you allow God to work in that situation, babaliktad yan. Alright? At ikaw yung magiging pinaka-healthy, pinaka-malakas na testimony niya kung gaano siya ka-powerful sa mga anak niya. Alright? I hope I make sense. Ulitin ko the statement, God will test you in the area where He will use you. Alright? So kung ano man yung dinadaanan mo, believe me, kaibigan, dyan ka rin niya gagamitin. So pagdating sa dulo, maniwala ka, kabaliktaran ng lahat ng dinadanas mo.
yun naman ang gloria na nag-aantay sa atin. Maraming salamat. Again, ito po si Kika Javier for Street Wisdom. God bless you.